Alright, kamusta po mga chong, and welcome po dito sa ating show, at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. And by the way, today or tonight or this morning is 2:24 AM dito po sa Seattle, and I just wanna say hi po sa ating mga kababayan natin sa Pilipinas. Kamusta po kayo tiyan, at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. I know. Well, sometimes you have to think positive and approach positive, baka mangyari. So, who knows, di ba? At syempre po, no, kamusta po ang ating mga kababayan nating mga overseas Filipino workers sa buong mundo? Kamusta po kayo? At sana po nasa mabuti kayong kalagayan. And don't forget, mga OFWs, my friends, at kayo po ay laging mag-iingat. At huwag po natin pababayaan. Kasi na kayo, pababayaan ang ating sarili dahil yan po ang ating puhunan, no? At lalo na malayo tayo sa ating mahal sa buhay, at maraming umaasa sa atin, kaya wag po natin pababayaan ating sarili, okay? Drink water with lemon, it helps, you know? I'm not a doctor actually, pero yun ang mga naririnig ko, at gumagana naman kahit pa paano. Okay? Alright. Okidoki, before we start, I just wanna announce that ang aking pong channel na Chong Talks at Reaction ay medyo magbabago dahil nga po ay meron tayong konting issue sa YouTube community, and I just don't wanna make it, you know, long process or parang kasi ang gagawin nila, biglang shadow ban me tapos no, ilang araw, ilang linggo. So ayoko naman ng ganun, kaya binigyan ako ng option, either na i-give up ko yun and palitan ko na lang ng pangalan. So I decided to change the name, but right now it's in the process, pero unahan ko na sila, no? At confident naman ako na okay naman yun. Although ito yung dating pangalan ng aking backup channel, Pinoy Adobo, pero nagkataon na nung ni-re-apply ko to sa kanila ay dahil nga sabi raw na may nagreklamo sa akin na isang grupo, and I don't know, common naman yung pangalan Adobo, ay reklamo na ako, pambihira talagang buhay ko. But anyway, okay lang, at sabi naman ng YouTube, pwede naman daw makalusot, and I just wanna promote it right now to you guys. Ito pong Pinoy Adobo, yan. Yan po ang magiging pangalan ko in the next few days, at dahil nga po na syempre ayoko na makipag-argue pa or makipag-debate pa, no? Although wala naman talaga ako ginawang masama, at from alias Siga to Chong ay ginamit ko po ito, walang nagreklamo, and then ngayon, sabi nila, pare, baka nadadali ka ng politics sa Pilipinas. But anyway, this time, pag ito ay na-okay na ng YouTube, wala na makakapigil sa akin. Pinoy naman talaga ako, and I like adobo. At I always cook adobo for my kids, and they like it. At kung ano man ng secret ko, hindi ko sasabihin sa inyo. O nga, madali lang palang luto yun. Ngayon naman, minsan lang naman tayo magyayabang ng konti, no? Ano ba naman sabihin ko, well, I'm good at adobo. Pero sa sinigang, hindi po ako magaling. I like sinigang, actually, mga joke. Alright, sige po, at continue support lang po dito, no? Dito sa channel to. Hindi naman po tayo lilipat, hindi naman nila i-delete ang aking channel, ang aking email. Still the same thing. Kaya mag-subscribe tayo, share, notification para pagka meron tayong ganitong klaseng content, makikita nyo at malalaman nyo at kahit paano pagtatagaan nyo ko, no? And sana po ay, yun nga, comment kayo. Importante para, you know, kahit bate, I don't care, para mabati kayo kahit paano. Konti lang po comment sa akin kasi, mas nakikinig sila sa akin. Kita mo yun, Hindi po. Okay. Tayo lang naman nagpapatawa po dahil ako'y nalulungkot at ang aking chong ay papalitan. But it's okay. I like Pinoy Adobo to, you know? Pinoy na Pinoy, no? Para at least rhyme. At yung mga subscriber ko dito sa US ay alam nilang adobo. Pero yung Pinoy medyo nahirapan pa. They should, right? Kasi alam yan dito, sawa, puti. Alam mo na. Alright, sige po, at ingat po kayo. And then again, support Pinoy Adobo at continue subscribe. At salamat po sa dati pa from alias Siga, Chong, and the future Pinoy Adobo. Alright, pag-usapan po natin, no? Itong si Pisot Torre, Nicolas Torre ay isa pong pulis na wala pang 90 days. Tanggal na. Which is, fortunately, ay pabor naman sa akin to. And sabi nga nila, I feel bad for him, no? You know? May mga tao na, I feel bad for him. Actually, mga DDS pa yun. Ako hindi, mga chong. I mean, I really don't care kung natanggal to. No? Kasi, una-una, alam naman natin kung anong history na hinayupak na to. Ang legacy niya is like, kaw-kaw. No? Or aw-aw pala. Kaw-kaw. Dahil kailangan tumahol, no? At kailangan gawin niya lahat illegally para ma-promote siya shortcut, no? At unahan niya yung mga mas may karapatan sa kanya ma-promote. But the thing is, talagang dinaan niya na parang no matter what, get out of my way. Sasagasaan ko kayo dahil sabi ni Bangag ay gawin ko to, di ba? Yung KOJC, Tatay Digong, di ba? Kung saan talagang he was pushing it. At talagang may schedule pa siya, no? Parang kung nakita niyo doon sa airport, di ba? Inaanong siya na, naku, 12 hours na tayo dito. Pagka ganun, halika na. Parang pinipilit niya si Tatay Digong. Alam mo kasi si Tatay Digong, mahina na eh.
And hindi na siya makakalaban. Pero kung bata-bata pa, again, si Tatay Digong, ay makakatikim tong hayop na to. No? Na nagkatulang bata. And wala, hindi na rin pinapasok si VP Sara, which is karapatan talaga nila yon, di ba, na tignan ng kanyang ama at ipagtanggol dahil abogada naman si VP Sara. Pero dahil sa hayop na to, hindi talaga fair. Kaya, I don't know, Senator Amy, what happened? What happened to the hearing na ididimanda nyo? Ito ba'y kapatid mo rin? Nabudol din? So, sana may mangyari na at, ito si Kaufman, no? Gusto ko sanang i-vlog to si Kaufman, pero isa, wala eh. Parang ganoon din eh. Diba? Parang alam na natin eh. Alam na na parang pinatatagal. Kaya sana nga si Bibi Sara ay mag-isip-isip na at si Kaufman ay papakaw-kaw na lang po. Anyway, wala tayo sa topic. Itong hayop na to ay natanggal na at good thing, no? At kaya nga mananabana naman ako sa popcorn, di ba? Sabi ko, pag ikaw nakarma, parating na yan sigurado. Popcorn agad. I will bring my popcorn while watching you messed up. Again, I don't feel bad for this guy. And alam na natin ang kanyang ginawa. And kita mo naman sa Calbayog City. Persona non grata. And then si Banga, ginawa siyang PNP chief. Tama. Ang dami naman pwede dyan na talagang ugaling tao. Ito pa ugaling aso kinuha niya. Diba? Pero ganun talaga, no? Siyempre, sabi ni Banga, lagay natin PNP chief yan. Kahit mga 80 days lang. Diba? But anyway, pakinggan natin ang kanyang balita na siya po ay tinanggal na. At gusto ko lang pakita sa inyo, although yung iba sa inyo nakita na, pero sa akin, I'm so happy. Here we go. Tinanggal na sa pwesto bilang hepe ng Philippine National Police si Police General Nicolas Torre III. Isang kopya ng executive order na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang inilabas ngayong umaga kung saan nakasaad na nirelieve na sa pwesto effective immediately si General Torre. Wala pang detalye na ibinibigay ang Malacanang hinggil sa dahilan ng pagkakatanggal kay Torre sa pwesto. Actually, balita ko si Fajardo matatanggal din daw sa pagiging spokesperson eh. Anyway, ganun talaga at isa rin sa Fajardo. Noong una, bilib ako kay Fajardo eh dahil nga she's good actually sa the way she approach, no? Sa bilang PR ng PNP, no? Kumpara mo nga naman kay Castro yan, talagang walang binanpat si Castro eh. Si Fajardo, hindi ko alam kung lawyer si Fajardo, no? Siguro. Pero, sa mga when it comes to spokesperson, si Castro pinakamagaling. Bakit kanyo? Di walang comedy. Anyway, hindi naman siya ang topic natin, no? Piso, no? Ay natanggal na, pero nataka ko kasi nga, ang laki ng ginawa niya kay Budol, no? And from KOJC, kay Tatay Digong. Tapos naalala ko nung yung siya ay director pa yata sa Quezon City. No, hindi ko lang alam kung teka ano ba 'yun. Nakalagay, district director ng Quezon City, QCPD. Napanood ko 'yan na inaway niya yung mga nag-aalsa, mga NPA. No? Talagang ako aminin ko may vlog pa ako niya noon, no? Hindi ko lang kung alias Higa pa ang pangalan ng channel ko noon. Na talagang bilib na bilib ako sa kanya dahil sinipa niya yung mga inuli niya actually yung mga NPA na nagrarally sa harapan ng mga eskwela, di ba? Kaya sabi ko, okay itong taong to, may mararating to, sumobrang ang rati, kita mo nangyari. Nabudol din ako nito, no? So dahil nga kaya ako nasabi, dahil nga doon nga sa NPA, dahil alam naman tayo ay galit agad sa NPA, ay sabi ko, bilib ako, yung pala, ito pala ang dahilan kaya mawawala si Tatay Digong dito sa ating bansa. Oh no! That's right. Kaya nagsisirin ako, no? Ewan ko ba? Actually, nung time naman yun na ito ay director pa sa Quezon City Police District, kaya okay pa naman ang unit team at inaasahan natin na sana ay magiging magandang takbo ng Pilipinas. Yung pala ay walang hiya. Mas malala pa sa Aquino. Kaya ganoon talaga. Ngayon, alam na natin, but it's too late, no? At nandiyan na nakupo ng bangag, adik pa, pati asawa, adik na may kaso sa LA. No? Hindi ko alam kung ano nangyari doon, pero balita ko kay Dean Chase ay malapit na. So, abangan po natin ang susunod na kabanata ni Dean Chase. Okay? Well, anyway, sino ba ito si Torre? Di ba? Bago natin ituloy. Ha? Ito pala si Torre ay, what do you call this? 1970 pinanganak. Ba? Bata pa. At ayun nga, siyang umuli kay Apollo Tibuloy, kay Tatay Digong, di ba? Tapos, yung tatay niya pala, police dati. And then, Nicolas Torre attended the Notre Dame of Marbel. Kala ko Marbel. But it's okay. In his hometown for his elementary studies and graduated as a valedictorian. Wow! Kita mo nga naman, Torre, valedictorian ka. Magkano lagay mo sa school? Anyway, yun nga, at the Coronadal National Comprehensive High School, he graduated as salutatorian. Ba, matalino talaga tong hayop na to. Pambihira, galing. No? At syempre, kumuha siya sa Department of Science and Technology sa Mapua ng electronic. Siguro credit, tama, credit sa PNPA para siya maging lespo. At syempre, gumraduate siya ng 1993 as part of tagapaglunsad na kaso, tagapaglinis. Anyway, yun ang kanyang career, no? Marami rito, Provincial Director Batangas. Ito mga chong, kaya ako gustong sabihin sa inyo ito na nakita ko na to sa Kapitolyo ng Batangas City
dahil sinabi ko na sa inyo na ang airpot ko noon ay nasa politika, he was a board member ng 3rd District. Eh, syempre, tambay tayo sa Kapitolyo. Ay marami tayong nakikilala. Nakita ko to, may kausap. Sabi ko, sino itong maitim na to, di ba? Alam mo kasi ako parang nosy boy ako nung araw. Uuso na nga lang ang vlog, bibilag ko na. But anyway, nakita ko na to. Payat pa siya noon, maitim, at may kausap siya. I think may kausap siyang... Basta, may kausap siya. No, but anyway, binanggit din sa akin, ang pinsan ko dyan, yan ay, yun nga, director, provincial director. So, ewan ko, ano yung nagawa niya sa Batangas, kung meron o wala. Diba? At hindi ko na alam. But anyway, at yun nga, naging sa Pampanga, ang dami niya rin pa, naging provincial director, naging deputy, chief of directorial staff. Marami siyang, actually, may mga posisyon din siyang ginawa, no? Director ng PNP CIDG at naging chief PNP. Pero nung, siyempre, may history naman to ng kalokohan din, no? Noong na ito ay served sa Samar Provincial. During his time as provincial director ng Samar, he had feud with Calbayog Mayor Ronaldo Aquino. In 2018, nag-file pala ng criminal case itong si Torre against the mayor, no? Sa misconduct, libel, and rape before the ombudsman. Before the national... Pero Aquino was later killed in 2021. Ano ba yan? During an Alice shootout with someone during a Senate investigation, claimed that Aquino's political rival in collusion with the police. Oh my God. And falsely linked to the mayor's drug raid, the witness recalled being told to execute the affidavit accusing Aquino of being the protector of police escort. Forwarding a follow of affidavit to the provincial director Torre. He was declared persona non grata. Yung sasabi ko, no? Kaya kalbasa for 6 A's, 3 days, and 1 abstention. The reason ng council is because of his failure of leadership to fight the criminality. Okay? Kaya naman po itong taong to ay magandang history, ay persona non grata. Kaya nagtataka ko bakit si Bangag ay ibinigyan niya ito ng posisyon ng PNP chief. But I guess parang bayad niya na yon for bringing Tatay Digong sa dahig or sa airport para mapalipad at mahuli si KOJC na hanggang ngayon ay balita ko wala nang kaso. Okay? But anyway, tuloy po natin, no? At what do you call this, itong si Bangag, no? Balik natin to si Pisot, no? Ay nagdesisyon nga na siya itanggalin na muna at total ang lumalabas kasi nga problema daw nitong si Pisot ay insubordination daw. Kaya yun ang nangyari. Isa yun, pero I'm sure it's politics, no? At para sa akin meron yang parang nasagasaan siguro, no? So it's not just the insubordination, meron pa. Kasi siya nga nagsabi na naayos siya internally, di ba? So nagtaka na lang siya. So who knows, di ba? Alright. At syempre ay nagkaroon ng press conference itong si Remulla. Yung pamangkin niya ay nahuling nagme-mail ng marijuana na kapatid ni Boy. Diba? At may rason at sinagot niya ang paratang, no? Ano nangyayari dito kay Pisot. Panoorin po natin ang rason, isa sa rason kung bakit natanggal si Pisot. Sir, itatanong ko yung tanong din ng marami. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men. Baliktad kayo dyan, Secretary John Vic, no? The Philippines is a country of men, not by the law. Alim nga kayo nagpahuli kay Tatay Digong illegally, eh. And then sabihin mo, it's the country of law, not by the men. Alam nyo mga guys, parekoys, no, mga pards, kung maniniwala kayo na naman sa sekretary na to, ay talagang wala. Magkikibudo na naman. Kita nyo naman kung ginawa niya kay Tatay Digong. Isa. Di ba nadulas pa nga yan sa bilyonaryo? Tanga kasi, di ba? Biro mo, magsasalita. Siguro masyado siya excited sa interview. Ang interview na ko bilyonaryo, kailangan lahat masagot ko. Nasagot ko na, nabuking. Pero pagdating sa hearings, tinatanggi. I don't say that. Anyway, tuloy po natin. That the institutions must be larger than the people who run it. Actually, totoo, the institution is larger rather than one who's running it. Eh, di ba, yun ang ginawa ng mga DOJ, di ba? DIL, Department of Defense, PNP, tapos yung National Security. That's right, totoo yan. Kung paano na ipinadala ang isang tao illegally, not legal, illegally. No, and unfortunately, abogado pa si Boying doon. Tuloy na rin! And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sir, may connection ba ito doon sa... Ito na yan. Follow up na lang. Yun ang problema. May limit ang question. Alam mo, John Vic, public servant kayo. No? At karapatan ng mga media, although ang mga media, tanga rin dyan, ay pagbigyan mo na.
Pambira ka. Ano pang ano mo? Ano gusto mo? Baka kailangan gusto mo bayaran ka para may tanong pang isa. Pambira itong mga walang yan to. Sir, last na, sorry. Sir, para lang mabuo yung story. Huwag ka magsasorry. Sir, may connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod? Parang hindi naglabas. Nasasabi na nga lang nitong ni John B. Natukol nga doon sa insubordination. Wala naman tinanong, sino ba yung media na yan? ABS ba yan o GMA? Bihira. O hindi na sunod ni General Torre, yung NAPOLCOM resolution ng mga reshuffle ng mga opisyal? That, among other things, is part of the consideration of the President. Okay. Vicky, Buti na, tapos na. Anyway, tuloy natin yung pangalawa, no? Pangalawang rason, no? At tinatanong nila kung si Torre ay kinakailangan ba mag-retire din. Retire. Hindi retire. Okay, pasensya na. Actually, nasa mundo ko yung magpatay. Sorry naman. Anyway, panoorin po natin yung sa kanyang tuloy na rason. I mean, kung ito ba ay magre-retire or what? No? Here we go. Sir, good morning. Sir, Yes. so, my first question, saan na po ngayon ang i-assign si General Torre? And what will happen, sir? Kasi nasa kanya yung 4-star. Ibalik mo. Alam nyo, DILG Secretary, no? I don't know if you are the one who can decide where do you want to bring those efforts. Adala mo sa Mindanao, yung maraming gera. Yung maraming mga, yung bang maraming terorista. Maraming NPA. Kasi sabi niya, matapang daw siya eh. Di ba? Napakulong niya si KOJC, illegally. Napakulong niya si Tatay Digong, illegally. Dali mo sa mga ganun. Dali mo yan sa MILF para, magkasubo ka na. Wala siyang achievement eh. Baka dito magkaroon lang. Di ba? Yes, that issue, General Torre has been informed of his leave. He has the option of retiring or staying, but the question of the 4-star will be with the NAPOLCOM to take up. But that is a collateral issue only to that who will be running the PNP, which will be formally, as of today, General Natates. Any words, nag-usap na po kayo ni General Torre about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. Ibig sabihin lang, John Vic, ayaw ka kausapin, pambihira ka naman. Ikaw mismo. Ito na lang. Iyan na lang. DILG Secretary yan. Tinatawagan niya yung PNP Chief or formally, which is good because formally, tapos hindi sinasagot. Di ba bastos yun? Kahit pa sabihin mo na galit ka na o nagtampo ka o busit ka, you should answer that. In the first place, Torre, you're still part of the PNP. At yung tumatawag sa'yo, Secretary of DILG, Department of Interior and Local Government pala. Nalilito na ako. Pag ibig sabihin, doon pa lang, mo 5 times. Tinatawagan ka ng kahit pa paano, may posisyon, malapit sa presidente. See? So, to si Torre, parang nagmamalaki pa. But anyway, issue nila yun. Wala lang respeto. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. I wonder kung nag-text o sinagot. Dapat tinanong ng reporter, nag-text ba? Nag-text back? Di ba? Parang, hey, call me, man. Di ba? Sabihin ni John Vic sa kay Torre, what's up with you? Yun. Kaya naman po mga chong ay dineklara nila, kanina nga sabi nga ni Secretary John Vic na meron na silang bagong PNP chief, which is si Nartates ka. Nartates ka ba? Yeah, Nartates. At panoorin natin, declaration lang. Ano ang mga detalye dito sa bagong talagang PNP chief? Magandang tanghali sa iyo agad. Isang executive order nga mula sa Palasyo na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsa ng August 25 o kahapon. Inalis ang pwesto si General Nicolas Torre III bilang pinuno ng pambansang pulisya, effective immediately. Pangit talaga lang history. Inalis sa pwesto. No? Ganda sana kung retire. Magre-retire na kasi siya, kaya siya bababa na sa pwesto. Hindi, pagkano? Inalis sa pwesto. Pangit, Torre. Yan ang napapala mo kasi. Masyado kang atat eh. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, si General Torre ay papalitan sa pwesto ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Si General Torre ay umupo sa pwesto noong June 2, 2025 o eksaktong 85 days. Base sa Republic Act of 1975, ang posisyon ng Chief PNP ay nakabase sa trust and confidence ng Pangulo. Sinabi ni Secretary Remulla na kailangan daw Wala pang 90 days. Fired out agad. Inang tao. na may maayos na relasyon ang National Police Commission at ang PNP. Si General Nartates ay tubong Ilocos Sur. Nagsilbi bilang Director ng Police Regional Office 4A at National Capital Region Police Office. Ilocano na naman yan. Ayan. Sir, can you deliver? I guess ganun talaga. Eh, si Tatay Digong, si Bato, nasa taga Davao din. It's okay. But sir, can you deliver?
Office. Naging direktor din ito ng Directorate for Controllership at direktor ng Directorate for Intelligence. Matagal na naging direktor ng Ilocos Provincial Police Office. Aga, si Nartates ay mula sa Philippine Military Academy ng Laguna class of 1992 at nanunungkulan sa Pilipinas hanggang March 19, 2027. Aga? Maraming 7, mag-election na yun. Mainit. Alright, at ano ba tawag ito? Sino ba si Sir Nartates, no? Tingnan natin, basahin nga natin ng konti. No? Papakita ko lang sa inyo, no? Nartates, ito ha. Alam niyo na, binanggit ko na sa inyo kung about sa Wikipedia si Torre, no? Middle name 1971. Aba, magaling to. Isa Filipino officer sa chief na. Early life. Nartates was born 1971, Santa Ilocos Sur. Chavit Singson, ha? Philippine Metro Manila. Oh, and then nag-enter siya ng Philippine Military Academy 1988. Gumraduate siya. Tanglaw Diwa. Puta, kita mo yan. Tanglaw. Ang galing. Ganda pangalan. Class of 9. May magko-comment na naman dito. May paborito ka lang kasi, kaya ganyan. Hindi naman. Pero ako'y nakamit ko. Galito kay Torre. Kaya alam niyo na kung bakit ko ako nagagalito. And then, at saka ito naman, hindi naman to illegally kidnap at saka gumawa ng ano ba tawag doon? Warrant of arrest. Pero ang ginawa, search warrant. Saka nakakita warrant of arrest, search warrant ang ginawa. Nakalusot pa rin, ha? He also obtained a master's degree in public administration. Management? Okay, pareho kami. Public administration. No? CIDG. Under the CIDG. He became deputy chief of, Ilocos. Calabar Zone, no? Malapit sa Batangas siya, pero hindi ko siya nakita. Sana, nakita ko, no? And then, director siya sa finance and CRPO ba? Controllership, okay. Appointment on August 26. Naging PNP siya. At, tingin ng taon to, wala akong nakita. Sa ngayon, sa Wikipedia, wala akong nakita na persona ng grata. Yung sabi, matinuto. Hindi ko lang alam. Wikipedia to. Hindi ko naman kilala si Sir Nartates. Pero, let's give the guy benefit of the doubt. No? At, si Torre nga, kahit alam natin doubt na tayo, pinagbigyan pa rin eh. Ito pa kaya na hindi naman gumawa ng persona ng grata. Kaya, pagbigyan natin. No? Well, obviously, Ilocano, hindi syempre, talagang malakas pa rin kay Bangag, pero okay lang. No? Malalaman naman natin kung siya ay talagang neutral sa lahat ng bagay or future aso nito ni Bangag. So, we don't know. Let's give the guy a benefit of the doubt at mukha namang matino at balita ko stricto raw. Tama yan. At I don't know kung palilitin mo yung mga tiyan ng ibang pulis. So, it's up to you. But the thing is, congrats po, sir. At sana po ay pagpalain kayo. At swerting kayo at ubusin nyo mga Bangag. Ewan ka lang si Marco. Alright? Anyway, idagdag natin dito yung isa siguro na nag-trigger na sumusobra tong taong to. Parang masyadong overpower siya. Parang feeling niya is the president of the Philippines, which is I doubt it, di ba? Hindi magiging kahit vice president. Baka senator, hindi rin mananalo yan. Ewan ko lang sa Congress eh. Kung si Sabangan nanalo eh. Hindi, ito pa. No? Balita ko, ito raw nung tinanggal na sa pwesto sa PNP dinalo raw si Saba. Talaga nga naman, no? But anyway, panoorin po natin yung kanyang isa sa nag-trigger na mukhang feeling powerful. And nung nakita ko nga, sabi ko, nga naman, no? Alam mo, PNP ka eh. Hindi mo na kailangan ng ganito. Panoorin natin. Escort! Siguro yung music pa kami nagkaganda lang yan. I'm not sure. Ako, talaga sa kitna pa ng kalye. Oh, biro mo. Parang presidente yung dumating. Kita mo naman yan. Parang mas mukha pa siya driver sa driver eh. I mean, I'm sorry, I'm not trying to be, racist or something dito sa taong to. Again, I really don't feel bad about this guy kung natanggal siya. Dapat nga, suspended na yan forever eh. Wala nang benefits para malaman niya yung ugali niya at malaman niya kung yung ginawa niyang mali sa taong bayan. Diba? So, I don't feel bad for him. Oh, tama yan ha. But anyway, mga chong, ang akin lang masasabi dito is, for me, karma yan. And again, politika rin yan. Naniniwala ko na may sinagasaan yan or meron niyang binangga. At may nagsasabi daw na ito raw ay sa mga Remulla. No? Or meron din nagsasabi na ito raw ay baka bigyan ng ibang posisyon. Diba? Sana Bangag, madala ka na. I mean, nagamit mo na itong asong to. So, pabayaan mo na lang siya and let him go free. Diba? But the thing is, ano bang similarity nito between with Torre and VP Sara? Diba? Question mark. Pareho silang ginamit. No? Pareho silang binudol. The only thing lang na pinagkaiba ni VP Sara at saka ni Torre is VP Sara
is a human. And Torre is not. Bakit ko sinabi to? Dahil syempre may magko-comment, tao naman si Torre, may mata, may paa, may itim. Well, actually, may nag-comment din sa akin na lagi mo sasabi may itim, yabang mo. Hindi naman po. No? Kasi sa sobrang itim niya, pati yung ugali niya maitim. Kaya sumusobrang kanyang pagkaitim. I don't feel bad about it. Again, I don't feel bad about him. But the thing is, pareho nga silang ginamit ni Bangag. No? Inutusan ito si Torre para gawin ito. At pagkatapos, tinapon na lang. Yan, that's the typical of Marcos. Aquino, liberal. Diba? Hindi ko lang alam ang loyalista. Diba? But anyway, kay VP Sara naman, siyempre, ginamit din at may balita, no? At hindi ko muna sabihin dito na talagang may nangyari kaya bumaba sa pwesto si Sara bilang Vice President. But the thing is, Vice President Sara is expecting na tuloy-tuloy ang progreso ng Pilipinas sa iniwan ng kanyang ama. At isa siya, inamin niya naman yung sa interview na kaya siya tumakbong vice para mabantayan niya yung mga project na nabitin ng kanyang ama. At siya magpapatuloy with the help of the Bangag. The thing is, hindi pala. Iba pala ang purpose ng Bangag at ilalaglag din pala si Vice President Sara. Katulad ng ginawa kay Torre. Again, Vice President Sara ay tao. Si Torre, hindi. Yun lang naman ang pinagkaiba nila. Si Vice President Sara ay may paninindigan. Si Torre, kahol. Okay? So again, we don't feel bad about him. Kulang pa yan sa karma nangyayari sa kanya and I hope magtuloy-tuloy na sa ginawa niya kawalang yaan sa taong bayan. But the thing is, who knows? Baka bukas, siya na nga yata ang DOJ or sa balita, Caesar daw to ng anti-graft corruption. Kaya lalong lalaki ang corrupt. Pag ito ang naging head nito. But anyway, sana mag-retire na lang siya. Tama sinabi ni Senator Bato na mag-retire na lang siya. At ituloy niya na lang yung sinabi niya sa huli niyang interview na nagdi-deliver na lang daw siya. Bagay naman sa kanya actually. Pero ang balita ko, itutuloy niya ang pagiging pulis niya dahil bata pa naman siya and I don't know kung saan siya ilalagay. Kaya ako sa'yo, Sir Nartates, advice ko sa'yo, padala mo sa Mindanao. You can do it. Ikaw na chief na yun. Prove it. I-prove ni Torre na matapang siya. Padala niyo sa Mindanao. Okay? Alrighty, sana po naintindihan nyo at nagets nyo ang aking mga sinabi at sa ating mga pinag-usapan. Again, subscribe tayo dito kay Future Pinoy Adobo at mag-like, share, at syempre importante sa akin ang comment at notification bell. In that way, every time na we have this, ay malalaman nyo agad. Salamat po sa mga sumusuporta at sumuporta sa ating channel. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Again, magkakaiba lang ang pangalan pero still the same. Okay? At syempre po ang aking pong backup channel na Batang Gino. At yun po ay I'm trying to do that for live at we will see. Okay? Sineset up pa natin. Okay? Alrighty, sa susunod na lang po at kita-kita tayo muli dito sa ating channel. Maraming salamat po. At again, sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang, makontento ka na muna. Pag meron ka ng extra, gawin mo. Pag wala, pagtiyagaan. Sabi naman ng ating VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Pinoy Adobo said, good luck and God bless. Shukran. Okay? Bye-bye.